Ang gago mo, Migs. Hindi ako makapaniwala na ginawa mo ito sa akin. Sumabog ang boses ni Lena sa maliit na silid, ang bawat salita ay may dalang pait at galit na matagal nang nabaon sa kanyang dibdib. Namula ang kanyang mukha at nanginginig ang kanyang mga kamay na nakakuyom. Sa harap niya, nakayuko si Miguel na tinatawag niyang Migs. Kumunot ang noo nito, ang mga mata ay may bakas ng matinding pagod at kalungkutan na hindi niya maintindihan. Sa tabi niya, nakaupo si Sofia, o Fia, ang babaeng nakita niya sa litrato. Nakapikit si Fia, humihinga ng malalim, tila malapit nang mawalan ng malay. Pwede ba, Lena? Makinig ka muna, pabulong na sabi ni Migs, halos hindi marinig. Ngunit naggalit ang mga ngipin ni Lena. Makinig? Paano pa siya makikinig pagkatapos ng lahat? Ang kanyang hininga ay bumigat, at pakiramdam niya ay luluwa ang kanyang puso sa matinding sakit. Parang bumalik siya sa nakaraan. Bunga siya ng isang sirang pamilya. Iniwan ng kanyang ama ang kanyang ina para sa ibang babae, at mula noon, bumaon sa kanyang puso ang takot sa pagtataksil. Ang bawat pangako, bawat sumpa ng pag-ibig, ay tila isang balang naghihintay lang tumama. At ngayon, heto na naman. Ang sakit na naramdaman niya noong bata pa siya ay bumalik, doble ang tindi. Makinig? Ano pa ang dapat kong pakinggan, Migs? Kitang-kita na ang lahat. Ang lahat ng pagtatago mo, ang mga gabing wala ka, ang mga palusot mo. Itinaas niya ang litratong pinadala sa kanya ng isang hindi kilalang numero. Malinaw ang kuha, si Migs may kasamang babae sa isang parking lot na malayo sa kanilang bahay. Nakatayo sila ng magkalapit at kahit malabo, alam ni Lena na ang babae ay si Fia. Nakaramdam siya ng matinding paninikim sa lalamunan. Ito ba ang sinasabi mong late meetings? Ito ba ang dahilan kung bakit pakiramdam ko, lumalayo ka na sa akin? May iba ka pala. Napansin ni Lena na napakalaki ng eyebags ni Migs. Tila ilang gabi na itong hindi natutulog. Namutla rin ito na parang nilagnat. Pero ang lahat ng iyon ay itinuring niyang pagkukunwari. Isang bahagi ng pagtatago ng kanyang kasalanan. Lena, hindi ito ang iniisip mo, sabi ni Migs, ang boses nito ay parang may pinipigilan. Pinilit ni Fia na umimik, ngunit tila nauutal. Ate Lena, hindi po eh. Ate Lena. Ang kapal din ng mukha mo, bulong ni Lena, ang boses ay nanginginig sa galit. Umasa ako kay Migs, ibinigay ko ang lahat ng tiwala ko, tapos ito ang isusukli niya. Kasama ka pa. Nanginig ang kanyang mga labi. Ilang gabi na siyang walang tulog, ginugol sa pag-iisip kung ano ang nangyayari sa kanyang asawa. Unti-unting nagbago si Migs. Hindi na ito gaanong nakangiti, madalas na itong tahimik, at mas lumala ang pag-uwi nito ng gabi. Sinubukan niya itong tanungin, subalit laging may palusot, laging abala sa trabaho. Nagtiwala siya dahil alam niyang mahal siya ni Migs. O, akala lang pala niya. Isang linggo ang nakalipas nang magsimulang magduda si Lena. Napansin niya na nagtatago si Migs sa kanyang cellphone. Madalas na itong nagbabrowser ng patago sa gabi, at kapag lumalapit si Lena, mabilis itong isasara ang screen. Minsan, nahuli niya itong nakangiti habang may kachat, ngunit nang tanungin niya, sinabi lang nitong, wala, work-related lang. Tapos ay ang mga kakaibang meetings. Nagsimula itong umuwi ng mas huli kaysa dati. Minsan, uwi ito ng madaling araw, amoy ospital, na sinabi nitong galing lang sa emergency client meeting. Nagtiwala si Lena dahil alam niyang responsable si Migs sa trabaho. Ngayon, nagmukha siyang tanga. Ang pinakamahirap ay ang pakiramdam niya na nag-iisa siya sa kanilang bahay. Dati, puno ng tawanan at pagmamahalan ang kanilang tahanan. Ngayon, pakiramdam niya, dumadaloy ang yelo sa kanyang mga ugat. Ang dating mainit na yakap ni Migs ay naging matabang, ang mga halik nito ay mabilis na lang. Pero pilit niyang pinaninindigan na stress lang ito sa trabaho. Nagdasal siya, nagdasal para maging matatag ang kanilang pamilya. Hanggang sa dumating ang litrato. Parang may pumutok sa kanyang isip nang makita niya ang larawan. Si Migs, kasama ang isang babae sa labas ng isang gusali. Walang kahirap-hirap niyang nakilala ang mukha ng kanyang asawa. Ang babae naman, may medyo mahabang buhok, nakasuot ng simpleng blouse at jeans. Ang litrato ay kinuha sa gabi, ngunit sapat na yon upang kumpirmahin ang pinakamasamang takot niya. Ang puso ni Lena ay tumibok ng malakas, at ang kanyang mga palad ay pinawisan. Hindi niya agad pinaniwalaan. Nagduda siya sa katotohanan ng larawan. Sino ang magpapadala nito?
Pero ang pagiging misteryoso ni Migs nitong mga nakaraang buwan ay nagpapatunay sa kanyang mga duda. Kaya, imbes na tanungin si Migs, imbes na humingi ng paliwanag, sumiklab ang galit sa puso ni Lena. Ang takot na maiwanan, ang takot na lokohin, ay muling nangingibabaw. At ngayon, heto na. Silang tatlo. Sa harap ng katotohanan. Bakit, Migs? Hindi ba ako sapat? Bakit kailangan mong humanap ng iba? Patuloy ni Lena, ang boses ay nauwi sa pananangis. At ikaw, lumingon siya kay Fia, wala ka bang pinag-aralan? Alam mong may asawa ang tao, pero pinatulan mo pa rin. Sa dami-dami ng lalaki sa mundo, bakit ang asawa ko pa? Napansin niya na namumutla si Fia, ang mga labi ay nanginginig. Ang babae ay hindi sumasagot, tila kinakain ng takot. Ang kanyang mga mata ay nagpapaikot-ikot, tila naghahanap ng kawalan. Lena, tama na, sabi ni Migs, halos pabulong na. Huwag ka nang gumawa ng eksena. Eksena? Ako pa ang gumagawa ng eksena. Napuno ng matinding galit si Lena. Anong gusto mo, palampasin ko ito? Habang kayo masaya sa pagtatago. Habang ako, nagmumukhang tanga sa bahay. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Migs. Tila may dinadalang mabigat. Kung alam mo lang, Lena, bulong niya, ang mga mata ay nakatingin sa malayo, tila may malalim na iniisip. Ang mga salitang iyon ay parang isang patak ng yelo na tumama sa puso ni Lena. Lena, kung alam mo lang Hindi na maintindihan ni Lena ang kanyang sarili. Lahat ng galit ay naipon, handa ng sumabog. Ngunit bago pa siya makasagot, may kakaibang nangyari. Si Fia, na kanina pa namumutla, ay biglang bumagsak mula sa upuan. Naramdaman ni Lena ang pagtibok ng kanyang puso. Fia! Migs! Napaluhod si Migs at agad na inalalayan si Fia. Ang mukha nito ay lalong namutla. Lena, sa kabila ng kanyang galit, ay nabigla sa pangyayari. Ano ang nangyayari? Hindi niya maintindihan. Lena, tulungan mo ako. Kailangan niya ng tulong, sigaw ni Migs, ang boses nito ay puno ng pag-aalala at pagmamadali. Nakatitig si Lena sa kanila, gulong-gulo ang isip. Bakit biglang nagkaganyan si Fia? At bakit si Migs, sa halip na ipagtanggol ang kanyang sarili, ay mas inaalala pa si Fia? Ang lahat ay nagkakahalo at ang katotohanan ay tila lumalayo sa kanya. Naku, kawawa naman si Lena. Ganoon na lang pala ang asawa niya. Ang bait pa naman ni Migs sa paningin natin. Kaya nga. Ang tahimik lang ng babae pero halata namang may baho. Sino kaya yon? Ang mga bulong-bulungan ay parang suntok sa sikmura ni Lena habang naglalakad siya sa palengke ng Barangay Marilad. Bawat sulyap, bawat pabulong na komento, ay tila isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa kanyang puso. Kahapon lang, ang komprontasyon niya kay Migs at sa babaeng iyon, si Sofia, ay naging mabilis na kumalat. Ngayon, siya na ang sentro ng lahat ng usapan, ang biktima na dapat kaawaan, samantalang si Migs naman ang kontrabida. Pinilit ni Lena na itago ang kanyang emosyon. Itinaas niya ang kanyang baba, nagkunwari na hindi niya naririnig ang mga chismis. Ngunit sa loob niya, naginit-ngit siya sa galit kay Migs. Dahil sa kanya, bumalik ang matagal na niyang kinalimutan na kirot, ang pait ng pagtataksil na minsang nagwasak sa kanyang pamilya. Okay ka lang ba, Hija? Tanong ni Aling Nena, ang tindera ng gulay na kapitbahay niya. May awa sa tinig nito. Ang payat mo. Nagkasakit ka ba? Pilit na umiti si Lena. Ay, wala po, Aling Nena. Medyo puyat lang po sa trabaho. Narinig niya ang pagbuntong hininga ni Aling Nena. Kaya pala. Narinig ko nga ang balita, Lena. Huwag kang mag-alala, andito lang kami para sa'yo. Ang mga salitang iyon ay hindi nakatulong. Sa halip, lalo lamang niyang naramdaman ang bigat ng sitwasyon. Ang kanyang galit kay Migs ay lalo pang lumalim. Paano nito nagawa sa kanya ang ganito? Hindi lang sila ang nasaktan, kundi pati na rin ang kanilang reputasyon sa komunidad na mahalaga sa kanya. Pagka-uwi, sinalubong siya ng nakabibining katahimikan ng bahay. Ang bawat sulok ay tila may pinipigilang hikbi. Nagtungo siya sa kusina, at doon niya naabutan si Migs, nakaupo sa mesa, nakatulala sa baso ng tubig. Ang kanyang mukha ay maputla, ang mga mata ay may madilim na anino sa ilalim. Narinig mo ba ang mga tao sa labas? Malamig na tanong ni Lena, halos hindi niya namamalayan na bumibigat ang kanyang boses. Walang sagot si Migs. Nakayuko lang ito. Migs, tingnan mo ako, utos ni Lena, at lumapit siya sa mesa.
Ano ba ang nangyayari sa'yo? Bakit hindi ka makatingin sa akin? Bakit ka nanloloko? Sa wakas, itinaas ni Migs ang kanyang tingin at nakita ni Lena ang pagod na pagod nitong mga mata. May bakas ng sakit at kalungkutan na nagpabalik sa huling sandali bago mawalan ng malay si Fia. Hindi ito ang iniisip mo, Lena, ulit niya, ang boses ay pabulong. Hindi. Kung hindi ito ang iniisip ko, ano? Magpaliwanag ka, Migs. Sabihin mo sa akin ang totoo. Sino ang babaeng yon? At bakit nagtago ka pa na parang magnanakaw? Tumayo si Migs at naglakad patungo sa bintana, tila umiiwas sa kanyang tingin. Hindi ko kayang ipaliwanag, Lena. Hindi mo maintindihan. Nanginig ang mga kamay ni Lena. Ang mga salitang iyon, hindi mo maintindihan, ay parang gasolina sa nagngangalit niyang galit. Hindi ko maintindihan? Pagkatapos ng lahat ng pinagsamahan natin, Migs, paano mo nasabi yan? Anong ibig mong sabihin na hindi ko maintindihan? Na hindi ako sapat para malaman ang totoo. Na mas pipiliin mong magsinungaling sa akin kaysa maging tapat. Hindi sumagot si Migs. Nakatingin lang ito sa labas ng bintana, ang kanyang likod ay tila nagsasabi ng 1,000 kwento na ayaw nitong ibahagi. Ang kanyang katawan ay tila payat na payat, ang mga balikat ay nakayuko. Napansin niya rin na madalas itong nagkakasakit nitong mga nakaraang buwan, laging nilalagnat o may ubo. Pero binaliwala niya, iniisip na stress lang sa trabaho. Ngayon, binalikan niya ang lahat ng mga palatandaan, ang pagkaputla ni Migs, ang pagkawala ng gana nito kumain, ang mga gabing umiinom ito ng gamot na hindi niya alam kung para saan. Ngunit ang lahat ng ito ay itinuturing pa rin niya bilang bahagi ng pagtatago ng kanyang kasalanan. Migs, huwag mong gawin ito sa akin, mahinang sabi ni Lena, ang galit ay napalitan ng pakiusap. Nagmamakaawa ako. Sabihin mo sa akin. Kahit masakit, tatanggapin ko. Ayaw ko ng mga lihim. Ngunit nagmatigas si Migs. Pasensya na, Lena. Hindi ko ito magagawa sa ngayon. Ang kanyang pagkamatigas ay lalo lamang nagpalaki sa puwang sa pagitan nila. Para kay Lena, ito ay kumpirmasyon ng pagtataksil. Walang pagtanggi, walang paliwanag. Tanging matinding pananakit sa kanyang puso. Nagtungo si Lena sa kanilang silid at doon, kinuha niya ang cellphone niya. Muling tinignan ang litrato at ang anonymous na mensahe. Hindi pa rin niya maintindihan kung sino ang nagpadala o kung bakit. Pero ngayon, may kaunting kurot ng pagdududa ang bumalot sa kanya. Tinignan niyang mabuti ang mukha ni Fia sa litrato. Sa liwanag ng screen ay ni Lena ay nanginginig habang hawak ang papel. Biglang lumamig ang paligid. Ang mga bulong-bulungan ng mga kapitbahay ay muling naglaro sa kanyang isip, laging may sakit, nanghihina, nalilito. Ang mga palatandaan ay nagtipon-tipon sa kanyang isipan, bumubuo ng isang nakababahalang tanong. Isang kaba ang bumalot sa kanyang dibdib, mas matindi pa sa sakit ng pagtataksil. Isang kakaibang kaba, isang takot na hindi niya maintindihan, na hindi konektado sa pagtataksil, kundi sa isang bagay na mas malalim. Nanginginig ang mga kamay ni Lena habang hawak ang maliit na papel. Isang reseta. Nakasulat dito ang isang pangalan ng gamot na hindi niya pamilyar, tila isang salitang banyaga sa kanyang mga mata, nimodipine. Sa unang tingin, tila ordinaryong reseta lang ito, isa sa mga gamot na madalas niyang nakikita sa bahay. Ngunit ang kakaibang kaba na naramdaman niya mula nang mahulog ito mula sa libro ni Migs ay hindi nawawala. Ang kanyang galit ay unti-unting napalitan ng isang malamig na takot. Umupo siya sa silya sa harap ng lumang desktop computer ni Migs. Binuksan niya ito, at sa bawat pagtunog ng pag-start up ng makina, lalong bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Ipinasok niya ang pangalan ng gamot sa search bar, nimodipine. Agad na lumabas ang maraming resulta. Ngunit hindi ito tulad ng simpleng gamot para sa lagnat o ubo. Ang mga salitang lumabas sa screen ay nakapangingilabot: cerebral vasospasm, subarachnoid hemorrhage, brain injury, neurological disorder. Ang bawat salita ay parang suntok sa kanyang sikmura. Ang gamot na ito ay ginagamit para sa mga malubhang sakit na konektado sa utak. Biglang bumalik sa kanyang isipan ang itsura ni Migs nitong mga nakaraang buwan. Ang pagkaputla nito, ang madalas na pagiging pagod, ang mga sandaling tila malalim ang iniisip, at ang kanyang mga salita, kung alam mo lang, Lena. Lahat ng ito ay unti-unting bumubuo ng isang nakababahalang larawan na mas malaki kaysa sa simpleng pagtataksil. Kinalma ni Lena ang kanyang sarili. Hindi siya dapat magpadalos-dalos.
May kaibigan siyang si Rose, isang registered nurse na nagtatrabaho sa isang kilalang ospital. Maaasahan siya sa mga ganitong bagay. Kinuha niya ang cellphone at agad na tinawagan si Rose. "Hello, Rose? May itatanong sana ako sa'yo," panimula ni Lena, pinipilit na maging kalmado ang kanyang boses. "May alam ka ba tungkol sa gamot na Nimodipine?" Narinig niya ang paghinga ni Rose sa kabilang linya. "Nimodipine? Bakit, Lena? Sino ang gumagamit niyan?" "Malakas na gamot iyan, at ginagamit lang sa mga pasyente na may malubhang kondisyon sa utak, lalo na yung nagkaroon ng hemorrhage. Dapat nasa ospital ang pasyente na binibigyan niyan." Biglang lumamig ang paligid ni Lena. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Malubhang kondisyon sa utak, ulit niya, tila hindi makapaniwala. "Anong klaseng sakit ba yan, Rose? Gaano kagrabe?" Ipinaliwanag ni Rose ang tungkol sa gamot at sa mga posibleng sakit na ginagamit nito. Ang mga salita ni Rose ay parang tinik na unti-unting tumusok sa puso ni Lena. Ang posibilidad na si Migs ay may malubhang karamdaman ay mas nakapangingilabot kaysa sa isipang niloloko siya nito. Maaari rin itong magdulot ng pagkalito, pagkawala ng memorya, at pagbabago sa pag-ugali habang lumalala ang sakit, sabi ni Rose. Kaya kung sino man ang gumagamit niyan, kailangan ng matinding atensyon at pangangalaga. Nagpaalam si Lena kay Rose, pakiramdam niya ay para siyang nalulunod sa impormasyon. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig pa rin. Ngayon, naiintindihan na niya ang pagkaputla ni Migs, ang pagkahilo nito, at ang mga sandaling tila nawawala ito sa sarili. Ngunit bakit itinago ni Migs ito sa kanya? At bakit kasama si Fia? Ang tanong na ito ay lalong nagpakalat ng pagkalito sa kanyang isipan. Habang iniisip ang lahat, biglang may kumatok ng sunod-sunod sa kanilang gate. Napakunot ang noo ni Lena. Sino kaya ang bibisita sa kanila sa ganitong sitwasyon? Pagbukas niya ng gate, bumulaga sa kanya si Sofia o Fia. Ngunit hindi ito ang Fia na nakita niya kahapon. Ang babae ngayon ay tila napagbagsakan ng langit at lupa. Gulo-gulo ang buhok, ang kanyang mga mata ay namamaga at pula na parang matagal nang umiiyak. Ang kanyang damit ay gusot at tila hindi siya nakatulog ng maayos. Ang takot na nabaka sa mukha nito kahapon ay mas matindi ngayon, halo-halong pagod at desperasyon. "Ate Lena," pabulong na sabi ni Fia, ang boses ay halos hindi marinig. Lumapit siya, tila nagmamadali. "Kailangan niyo pong malaman. Tungkol po kay Kuya Migs eh." Biglang may tumunog na cellphone. Ang cellphone ni Fia. Mabilis niyang kinuha ito sa kanyang bulsa. Nang makita niya ang pangalan sa screen, biglang nag-iba ang kanyang ekspresyon. Ang takot ay lalong lumalim sa kanyang mga mata. Nagpakita ito ng matinding pagkabahala na parang may nagbabantay sa kanya. "Sandali lang po," sabi niya kay Lena habang sinasagot ang tawag. Mahina ang kanyang boses, hindi maintindihan ni Lena ang kanyang sinasabi. Ngunit nakita niya kung paano nanginginig ang mga kamay ni Fia at kung paano ito panakanakang sumusulyap sa kanyang paligid na parang may nagmamanman. Matapos ang maikling tawag, ibinaba ni Fia ang kanyang cellphone. Ang kanyang mukha ay puno ng panghihinayang. "Pasensya na po, Ate Lena," sabi niya at biglang umatras ng ilang hakbang. "Kailangan ko na pong umalis. Sa susunod na lang po tayo mag-usap. Hindi ko po kayang magtagal dito." Mabilis siyang tumalikod at nagsimulang lumakad palayo. "Fia! Teka lang. Anong ibig mong sabihin? Anong nangyayari kay Migs?" sigaw ni Lena, ngunit hindi na lumingon si Fia. Mabilis na itong naglaho sa paningin ni Lena, tila isang anino na tinangay ng hangin. Naiwan si Lena na tulala, gulong-gulo ang isip. Ang paglitaw ni Fia, ang kanyang pagiging takot, at ang kanyang mga salita, "Kailangan niyo pong malaman, tungkol po kay Kuya Migs," ay nagdagdag sa misteryo. Si Fia ay hindi kumilos tulad ng isang kabit. Sa halip, tila siya isang taong may gustong ibunyag, ngunit pinipigilan. Bumalik si Lena sa sala, ang kanyang isipan ay naglalakbay sa nakaraan. Ang lahat ng kakaibang pag-ugali ni Migs na dati niyang binaliwala ay biglang nagkaroon ng bagong kahulugan. Naalala niya ang mga gabing umiinom si Migs ng gamot bago matulog na sinasabi nitong para sa stress. Ang pagkahilo nito minsan sa umaga na sinasabi nitong gutom lang. Ang kanyang pagiging tahimik, ang pagkawala ng kanyang gana kumain, at ang pagpayat nito. Minsan, nahuli niya itong nakatulala sa isang sulok na parang malalim ang iniisip at hindi ito makarinig kahit tawagin.
Ang kanyang pagiging irritable sa mga simpleng bagay na dati ay hindi niya nakikita kay Migs. Lahat ng ito ay itinuring niya bilang mga palatandaan ng pagtataksil ng pagkukunwari. Ngayon, ang mga alaalang iyon ay nagmistulang nakakatakot na mga babala. Hindi ba niya napansin? Masyado ba siyang nabulag ng galit at takot sa pagtataksil kaya hindi niya nakita ang totoo? Ang kanyang puso ay sumisikip sa pagsisisi. Biglang may nakita si Lena sa sahig. Isang maliit na bagay. Isang pulseras. Ito ang pulseras na nakita niya sa kamay ni Fia kahapon. Nanginginig ang mga kamay niya ng pulutin ito. Isa itong simpleng pulseras, gawa sa mga maliliit na beads, ngunit may isang maliit na palawit na may nakaukit na logo at pangalan. Al Jude Medical Center. Nagulantang si Lena. Alam niya ang ospital na iyon. Isa itong kilalang ospital sa Metro Manila, at ito ay kilala sa pagkakaroon ng mga specialized units para sa mga malubhang karamdaman, lalo na sa neurology. Ang mga piraso ay unti-unting nagdudugtong. Ang gamot. Ang mga sintomas ni Migs. Ang pagiging takot ni Fia. Ang pangalan ng ospital sa pulseras ni Fia. Isang ideya ang biglang sumagi sa isip ni Lena, isang ideya na kasing laki ng takot at pag-asa. Kung si Fia ay isang yaya, bakit may pulseras siya ng ospital? At kung may pulseras siya ng ospital, ibig sabihin ba ay nagtatrabaho siya doon? Ang posibleng katotohanan ay mas nakakatakot kaysa sa simpleng pagtataksil. Isang posibilidad na hindi niya inasahan, isang posibilidad na maaaring magpabago sa lahat ng kanyang paniniwala. Malamig ang hangin sa labas ng St. Jude Medical Center, ngunit mas malamig ang pakiramdam ni Lena sa loob. Ang logo sa pulseras ni Sofia, ang pulseras na naiwan nito sa kanilang gate, ang tanging kumpirmasyon niya na narito ang babaeng pinaghihinalaan niyang kabit ng asawa. Ngunit ngayon, higit sa galit, ay ang matinding kaba at pagdududa. Hindi ito ang larawan ng isang babaeng makikipagrelasyon sa isang may asawa. Ito ang larawan ng isang propesyonal na ospital. Nagsimulang maglakad si Lena sa pasilyo, ang kanyang mga mata ay naghahanap. Ang bawat hakbang ay may dalang takot at pag-asa, takot sa matutuklasan, at pag-asa na sana ay mali siya. Muli niyang naaalala ang sinabi ni Rose tungkol sa nimodipine. Ang ideya na si Migs ay may malubhang sakit ay lalong lumalakas, at ang pagdududa niya sa kwento ng pagtataksil ay lumalabas na. Sa isang sulok ng nursing station, nakita niya si Fia. Nakasuot ito ng puting uniforme ng nurse, abala sa pagtingin sa isang chart. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod, at ang kanyang mukha, bagaman may bakas ng pagod at lungkot, ay nagpapakita ng dedikasyon at profesionalismo. Hindi siya mukhang kabit. Mukha siyang isang nurse na ginagawa ang kanyang tungkulin. Napakagatlabi si Lena. Lumapit siya, ang bawat hakbang ay may dalang bigat. Narinig ni Fia ang kanyang paglapit at lumingon. Nagulantang ang mukha ni Fia nang makita si Lena, tila nakakita ng multo. Agad itong namutla. Ate Lena, halos hindi marinig na sabi ni Fia, ang mga mata ay nanlalaki sa takot. Sofia, malamig na tawag ni Lena. Hindi pa rin niya kayang itago ang puot sa kanyang boses, ngunit may bahid na ito ng matinding pagkabahala. Kailangan nating mag-usap. Ngayon na. Iginian ni Lena si Fia sa isang liblib na sulok, sa dulo ng pasilyo, malayo sa mga pwedeng makarinig. Nakaramdam si Lena ng malalim na hiya. Ang kanyang mga akusasyon kahapon ay parang kumalat na lason sa kanyang isipan, at ngayon, unti-unti niyang nararamdaman ang epekto nito. Bakit ka rito, Fia? Bakit ka narito sa ospital na ito, nakasuot ng uniforme ng nurse? Kung ikaw ang kabit ni Migs, bakit ka nagtatrabaho rito? Sunod-sunod na tanong ni Lena, ang kanyang tinig ay nanginginig. Ang kanyang puso ay umaasa sa isang kumpirmasyon, sa isang maliwanag na paliwanag. Tumingin si Fia kay Lena, ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot at pagsisisi. Ate Lena, pasensya na po. Gusto ko na po sanang ipaliwanag noon pa, pero pinagbawalan po ako. Pinagbawalan po ako ni Kuya Migs. Pinagbawalan? Saan? Bakit? Huminga ng malalim si Fia na parang nagpapalakas ng loob. Ang mga luha ay unti-unting namuo sa kanyang mga mata. Ate Lena, si Kuya Migs po may malubhang sakit po siya. Parang may bumagsak na malaking bato sa dibdib ni Lena. Nanlamig ang kanyang buong katawan. Ang mga salitang iyon, malubhang sakit, ay parang sumuntok sa kanyang lalamunan. Hindi siya makapagsalita. May neurological disorder po siya, Ate Lena, patuloy ni Fia, umiiyak na.
Mabilis po itong lumalala. Hindi po ito gagaling. Ako po ang nurse na inarkila niya para magbantay at mag-alaga sa kanya sa bahay. Hindi po ako ang iniisip nyo. Bumalik sa isip ni Lena ang mga detalye ng sakit na ipinaliwanag ni Rose. Neurological disorder. Pagkalito. Pagkawala ng memorya. Pagbabago sa pag-ugali. Lahat ng ito ay naglaro sa kanyang isipan, bumubuo ng isang nakapangingilabot na larawan. Ang mga gabing wala si Migs, hindi dahil sa ibang babae, kundi dahil sa mga check-up. Ang kanyang pagkaputla, hindi dahil sa konsensya, kundi dahil sa sakit. Ang kanyang pagiging tahimik at pagkawala sa sarili, hindi dahil sa pagtatago ng relasyon, kundi dahil sa epekto ng sakit. Ang laging may sakit si Migs. Ang mga gamot. Ang kanyang pagiging tahimik. Ang kanyang paglayo. Ang pagkapayat. Lahat ng mga palatandaan ay naroon. Pero nabulag siya ng galit at takot sa pagtataksil. Niloloko mo lang ako, pabulong na sabi ni Lena, umaasa na sana ay totoo iyon. Sinungaling ka. Nagpapalusot ka lang. Ate Lena, bakit ko po gagawin yan? Umiiyak si Fia. Tignan niyo po ang reseta niya. Ang gamot na nimodipine, ginagamit po iyan sa mga may kondisyon sa utak. Tinatago lang po ni Kuya Migs ang lahat ng ito. Ayaw niya po kayong mag-alala. Naalala ni Lena ang reseta na nakita niya sa libro ni Migs. Ang reseta na kinumpirma ni Rose na para sa malubhang karamdaman. Naramdaman ni Lena ang matinding pagkahilo. Hindi. Hindi ito maaaring mangyari. Ang kanyang galit ay unti-unting nalusaw at napalitan ng matinding lungkot. Isang lungkot na mas masakit pa kaysa sa matinding galit. Ang kanyang asawa, ang kanyang Migs, ay hindi nagtataksil. Nagdurusa siya. Nag-iisa. Bakit hindi niya sinabi sa akin? Tanong ni Lena, ang kanyang boses ay nanghina, puno ng pagsisisi. Bakit niya itinago ang lahat ng ito? Bakit pinili niyang gawin ito? Hindi sumagot si Fia. Yumuko lamang ito, ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa pag-iyak. Ang kanyang buong pagkatao ay gumuho. Ang kanyang mundo. Ang lahat ng kanyang pinaniniwalaan. Ang mga akusasyon niya, ang kanyang galit, ang kanyang sakit sa pagtataksil, lahat iyon ay walang saysay. Nagkamali siya. Matindi siyang nagkamali. At ang katotohanan ay mas masakit pa kaysa sa anumang pagtataksil. Walang malay siyang naglakad palabas ng ospital. Ang kanyang puso ay parang dinudurog. Ang kanyang asawa, na akala niya ay masamang tao, ay naghihirap sa isang sakit na hindi niya alam. Ang asawa niya, na akala niya ay niloloko siya, ay pinoprotektahan pala siya sa kanyang sariling paraan. Pag-uwi niya, sinalubong siya ng nakabibinging katahimikan ng kanilang bahay. Dati, ang katahimikan na yon ay sumisimbolo sa kanyang pag-iisa dahil sa pagtataksil ni Migs. Ngayon, ang katahimikan na yon ay sumisimbolo sa matinding kalungkutan at pagsisisi. Naupo siya sa sofa, ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang mukha. Migs, pabulong niya, ang kanyang boses ay nanginginig. Bakit? Bakit mo itinago sa akin? Bakit mo ito ginawa? Bigla niyang naramdaman ang matinding kirot sa kanyang puso. Ang pagmamahal niya kay Migs ay bumalik, doble ang tindi, halo-halong sakit at pagsisisi. Niyakap niya ang isang unan, na parang ito si Migs, at umiyak siya ng umiyak. Umiyak siya hindi dahil sa galit, kundi dahil sa matinding lungkot at pagsisisi. Ang lahat ay nagkatugma. Ang kanyang pagdududa. Ang mga sintomas. Ang reseta. Ang pulseras. Ang profesionalismo ni Fia. Ang pag-aalinlangan ni Migs. Ang mga salita nitong, kung alam mo lang, Lenani. Ang lahat ay nagmula sa isang masakit na katotohanan. Ngunit sa gitna ng kanyang matinding kalungkutan, may isang katanungan ang bumalik sa kanyang isipan. Isang tanong na nag-iwan ng isang kurot ng hinala. Kung si Fia ay nurse lang, bakit pa kailangan ni Migs na dramahin ang pagtataksil? Bakit hindi na lang niya sinabi ang totoo? Mayroon pa bang mas malalim na lihim na itinago si Migs? O si Fia, mayroon pa bang hindi niya sinasabi? Nanginginig ang mga kamay ni Fia Reyes habang hawak ang baso ng malamig na tubig. Kagagaling lang niya sa isang mahabang shift sa ospital, at ang mga salita ni Ate Lena kanina ay bumabalik-balik sa kanyang isipan. Ang galit sa mga mata ni Lena, ang pagkalito, at ang huling kislap ng pag-asa nang malaman nito na si Kuya Migs ay may sakit. Ngunit ang alam lang ni Lena ay bahagi pa lang ng katotohanan.
Ang buong kwento ay mas masakit, mas mapait kaysa sa imahinasyon ni Lena. Umupo si Fia sa kanyang maliit na apartment, ang pagod sa kanyang katawan ay hindi kasing bigat ng bigat sa kanyang konsensya. Nagsimula siyang magbalik-tanaw sa simula ng lahat, ang araw na nakilala niya si Miguel Diaz. 3 buwan na ang nakalipas. Naghahanap siya ng karagdagang racket bilang private nurse. Kailangan niya ng pera para sa operasyon ng kanyang nakababatang kapatid na may congenital heart defect. Ang pag-aaral nito, ang mga gamot, lahat ay nangangailangan ng malaking halaga. Nakita niya ang job posting sa isang online medical forum, naghahanap ng dedicated at discreet na private nurse para sa pasyenteng may neurological condition. Ang sweldo ay napakalaki, sapat na para sa operasyon ng kapatid niya. Agad siyang nag-apply. Ang interview ay naganap sa isang pribadong klinik at doon niya nakilala si Kuya Migs. Sa unang tingin, mukha itong malusog, ngunit napansin ni Fia ang pagkaputla nito at ang bahagyang panginginig ng mga kamay. Diretsahan itong nagsalita, walang paligoy-ligoy. Emma Reyes, sabi ni Kuya Migs, ang boses ay seryoso. May advanced neurological disorder ako. Unti-unti itong sisira sa aking kakayahang gumalaw, magsalita, at mag-isip. Hindi ito gagaling. Nanlamig si Fia. Nakakakita siya ng maraming pasyente, ngunit ang diretsahang pag-amin ni Kuya Migs ay kakaiba. Ang trabaho mo ay alagaan ako, patuloy ni Kuya Migs. Pero may isa akong kakaibang request. Huminga ito ng malalim, tila nahihirapan. Gusto kong isipin ng asawa ko na niloloko ko siya. Gusto kong kamumuhian niya ako. Nanlaki ang mga mata ni Fia. Hindi siya makapaniwala sa narinig. Sir, paumanhin po, ngunit labag po iyan sa etika ko bilang nurse. Hindi po ako pwedeng makipagsabuatan sa ganyan. Naglakad si Kuya Migs patungo sa bintana, ang likod nito ay nakaharap sa kanya. Alam ko, na Reyes. Alam kong napakawalang hiya ng pakiusap ko. Ngunit ito lang ang nakikita kong paraan. Ayokong makita ni Lena ang pagbagsak ko. Ayokong maging pabigat sa kanya. Kung kamumuhian niya ako, mas madali siyang makakabangon. Mas madali siyang makakalaya. Hindi ko kayang makita siyang magdusa dahil sa akin. Ang kanyang boses ay naging emosyonal, puno ng pighati. Mas gusto kong isipin niya na masama akong tao, kaysa sa isipin niya na ako ang dahilan ng kanyang pagdurusa. Mas madaling pagalingin ang nasaktang pride, kaysa sa sirang puso, dahil sa kawalan. Hindi pa rin kumbinsido si Fia. Ngunit nang ibulong ni Kuya Migs ang halaga ng kanyang sweldo, doble ng kanyang kikitain sa ospital sa isang buwan, kasama pa ang malaking bonus kung matagumpay ang key operasyon, nag-alinlangan siya. Ang mukha ng kanyang kapatid na may sakit ay agad na lumitaw sa kanyang isipan. Hindi ko po kayang gawin yan, sir, sabi ni Fia, ngunit ang kanyang boses ay nanginginig. Huwag kang mag-alala, na Reyes. Hindi ko hihilingin na gawin mo ang kahit anong bagay na labag sa batas. Kailangan lang nating magkunwari. Kailangan lang nating magmukhang magkasama. Kukuha tayo ng mga ebidensya. Bibigyan kita ng mga instructions. Sa huli, sa gitna ng desperasyon, pumayag si Fia. Ang pag-asang makatulong sa kanyang kapatid ay mas malakas kaysa sa kanyang moral na pagtutol. Pero hindi iyon naging madali. Naalala ni Fia ang mga gabing kasama niya si Kuya Migs para sa kanyang hipagsasanay sa pagpapanggap. Ang mga nakaw na tingin, ang mga pagkukunwari na magkausap sila ng masinsinan sa publiko. Ang mga litratong kinuha ng isang third party na inarkila ni Migs, ang litratong iyon na ipinakita ni Lena. Ang lahat ay binuo ni Migs ng detalyado, kalkulado ang bawat galaw para magmukhang totoo ang kanyang pagtataksil. Hindi mo kailangang magsalita, Fia, sabi ni Kuya Migs sa kanya isang gabi, ang kanyang mukha ay payat na payat. Hayaan mo lang silang mag-assume. Mas madali iyon. Huwag na huwag mong sasabihin ang totoo. Kahit kanino. Kahit kanino, Fia. Dahil kung malalaman ni Lena, magiging mas masakit iyon para sa kanya. Sa bawat pagkukunwari, lalong nararamdaman ni Fia ang bigat ng kasalanan. Nakita niya ang pagkapagod ni Kuya Migs, ang pagsama ng kanyang kondisyon. Ang kanyang pagiging tahimik ay hindi dahil sa pagtataksil, kundi dahil sa labis na sakit at takot. Ang kanyang paglayo kay Lena ay hindi dahil sa paghahanap ng iba, kundi dahil sa pagtulak sa kanya palayo. Ang kanyang konsensya ay laging binabagabag. Naghahanap siya ng paraan upang masabi ang totoo kay Lena. Subalit laging nandoon ang banta ni Kuya Migs na sisirain niya ang kanyang karera kung magtatangka siyang magsalita.
At ang pinakamahalaga, ang kondisyon ng kanyang kapatid ay nakasalalay sa kanyang pagpapatuloy sa pagpapanggap. Ngunit nang dumating si Lena sa ospital, ang kanyang mga mata ay puno ng pagdududa, ang kanyang boses ay puno ng pighati, hindi na niya kinaya. Nakita niya ang sakit sa mga mata ni Lena. Ang babae ay nasasaktan, hindi lang dahil sa pagtataksil, kundi dahil sa pagkalito. Matapos ang maikling pag-uusap nila sa ospital, at nang makita niyang mas lalong nagulo ang isipan ni Lena, alam ni Fia na hindi na niya kayang manahimik. Ang nakaraan ni Lena, ang pagtataksil ng kanyang ama, ay lalong nagpalala sa sitwasyon. Ayaw niyang si Lena ay mabuhay sa isang kasinungalingan at sakit. Kailangan niyang sabihin ang lahat. Kahit paano ang maging kapalit. Kaya tinawagan niya si Lena. Nagtakda sila ng tagpuan sa isang liblib na parke, kung saan walang tao. Kailangan niyang maging maingat. Ate Lena, panimula ni Fia, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Mayroon pa po akong hindi nasasabi sa inyo. At kailangan niyo po itong malaman. Umiyak si Fia, ang kanyang boses ay nanginginig. Ipinaliwanag niya ang lahat sa simula pa lang. Ang pagiging discreet ni Migs, ang pagiging maingat nito sa bawat detalye. Nang nagkita po kami, nag-offer po siya ng napakalaking pera para lang po gawin ko ito, para lang po magpanggap na kabit niya. Ang gusto niya po ay kamumuhian niyo siya. Para daw po madali kayong makamove on, ayaw daw po niya kayong maging malungkot sa pagkawala niya. Walang imik si Lena. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki, ang kanyang mukha ay namumutla. Nilagay niya po ako sa mga eksena para may makakita. Kinuhanan din po kami ng litrato ng inarkila niya para lang mapaniwala po kayo. Ang lahat po ay gawa-gawa lang. Para po masaktan kayo at para po magalit kayo sa kanya. Sa bawat salitang lumalabas sa bibig ni Fia, lalong bumibigat ang ekspresyon ni Lena. Ang kanyang mga labi ay nanginginig. Ang kanyang mga mata ay walang kukurap, nakatitig sa kawalan, tila walang nakikita. Bakit? Pabulong na tanong ni Lena, halos hindi marinig. Bakit niya gagawin sa akin yan? Dahil po mahal na mahal niya kayo, Ate Lena. Ayaw niya po kayong magdusa, sagot ni Fia, umiiyak. Hindi na nagsalita si Lena. Ang kanyang mga mata ay unti-unting lumabo. Nagsimula itong maging malalim na kulay itim, na parang ang kanyang kaluluwa ay unti-unting lumisan. Biglang bumagsak si Lena mula sa upuan, walang malay. Ate Lena! Ate Lena, sigaw ni Fia, namumutla sa takot. Agad siyang lumuhod sa tabi ni Lena, kinakapa ang pulso nito. Mabilis niyang kinuha ang kanyang cellphone at tinawagan ang 911. Ang sakit, ang pagkabigla, at ang katotohanan ay tila sabay-sabay na sumabog sa puso at isipan ni Lena. Ang lahat ng galit, ang lahat ng pighati, ay napalitan ng matinding sakit, hindi para sa kanya, kundi para sa kanyang asawa. Ang pag-ibig ni Migs, na akala niya ay nawala, ay doon pala sa pinakamapait na paraan ipinakita. Dahan-dahang nagmulat ang mga mata ni Lena Vergara. Puting kisem. Amoy gamot. Isang bip-bip na tunog mula sa hindi kalayuan. Hospital. Muling na nariwa sa kanyang isipan ang lahat. Ang parke. Si Fia. Ang mga salitang kamumuhian mo ako para mas madali kang makalaya. Ang pagkakataong nalaman niya ang pinakamapait na katotohanan. Napatingin siya sa gilid ng kanyang kama. Nakaupo si Fia, nakayuko, ang mga kamay ay magkasalikop. Mukha itong napagod at puno ng pagsisisi. Ate Lena, pabulong na sabi ni Fia, itinaas ang kanyang tingin nang makitang gising na si Lena. Ang kanyang mga mata ay namamaga at pula. Salamat po at gising na kayo. Nag-alala po ako. Hindi nagsalita si Lena. Wala siyang maramdaman. Parang manhid ang kanyang katawan. Tila nakakulong ang kanyang kaluluwa sa isang malamig na kahon. Hindi niya alam kung ano ang dapat niyang maramdaman, galit, lungkot, o pagsisisi. Lahat ay naghahalo, bumubuo ng isang nakababaliw na gulo. Ang lahat ng kanyang galit na naramdaman kay Migs, ang pagkamuhi niya sa pagtataksil, lahat ng iyon ay nagmistulang abo. Dahil hindi pala pagtataksil ang nangyari. Ito ay isang uri ng pag-ibig. Isang baluktot, masakit, at nakababali na pag-ibig na pumili ng kasinungalingan para lamang protektahan siya. Protektahan? Naramdaman ni Lena ang matinding kirot sa kanyang dibdib. Paano ito naging proteksyon? Sa pagtatago? Sa pagsisinungaling? Sa paggawa sa kanya ng isang tanga na naniwala sa isang kasinungalingan?
Bigla, lumitaw sa kanyang isipan ang mga alaala. Ang mga unang araw nilang magkasama ni Migs. Ang unang halik nila sa ilalim ng buwan. Ang pagtawa nito nang ikwento niya ang tungkol sa kanyang takot sa pagtataksil dahil sa kanyang ama. Ang mga pangako nito na hindi siya iiwan. Hinding-hindi kita bibigyan ng dahilan para magduda, Lena. Ikaw lang. Mahal na mahal kita. Ang mga salitang iyon ay parang lason ngayon. Hindi dahil sa niloko siya ni Migs, kundi dahil sa labis na sakit na idinulot ng pagtatago nito. Ang kanyang pag-ibig ay tila naging isang malaking kasinungalingan na binuo upang sirain siya. Nais ni Migs na kamuhian siya ni Lena upang madali itong makalaya. Ngunit ang pagkamuhi ay hindi ang nararamdaman niya ngayon. Ang nararamdaman niya ay matinding sakit. Sakit na hindi niya kayang ilarawan. Tumayo si Lena. Pakiramdam niya ay nanghihina, ngunit mas matindi ang pangangailangan niyang makita si Migs. Saan siya? Pabulong na tanong ni Lena, ang kanyang boses ay nanginginig. Agad na tumayo si Fia. Nasa intensive care unit po siya, Ate Lena. Lumalala po ang kondisyon niya. Intensive care unit. Ang mga salitang iyon ay parang kidlat na tumama sa kanya. Ibig sabihin, malapit na. Gaano nakatagal? Naglakad si Lena sa pasilyo, kasunod si Fia. Bawat hakbang ay may dalang bigat, na parang ang kanyang mga paa ay mayroong nakakabit na tingga. Ang mga puting dingding, ang mga amoy, ang mga tunog ng mga makinang bumubuhay sa mga pasyente, lahat ay tila sumasayaw sa kanyang paningin. Nakarating sila sa isang kwarto. Tumigil si Lena sa labas ng salamin. Doon niya nakita si Migs. Nakadikit sa kanyang katawan ang maraming tubo. May makina na tumutulong sa kanya para huminga. Ang kanyang mukha ay payat na payat, ang kanyang mga mata ay nakapikit, ang kanyang balat ay tila maputlang maputla. Ang dating matipunong katawan ni Migs ay tila naging butot balat. Hindi ito ang Migs na nakilala niya. Hindi ito ang Migs na niyakap niya gabi-gabi. Ito ay isang taong unti-unting kinakain ng sakit. Ang kanyang puso ay parang dinudurog. Pumatak ang isang butil ng luha sa kanyang pisngi. Ang lahat ng galit niya sa kanya ay nawala, napalitan ng matinding awa at sakit. Pumasok sila sa silid. Lumapit si Lena sa kama ni Migs, ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng hawakan niya ang kamay nito. Malamig ito. At ang dating matitibay na mga kamay ni Migs ay ngayon ay tila napakahina. Migs, pabulong na sabi ni Lena, ang kanyang boses ay tila sinabayan ng mga tunog ng makina. Biglang gumalaw si Migs. Dahan-dahan itong idinilat ang kanyang mga mata. Malabo ang kanyang tingin at tila hindi siya nakikilala. Ngunit may bakas ng pagkilala nang lumapit si Lena sa kanya. Lena, mahinang bulong ni Migs, halos hindi marinig. Lena, protektahan ka. Ayokong mag-alala ka ni. Ang mga salitang iyon, na dati niyang hindi maintindihan, ay nagkaroon na ngayon ng kahulugan. Ang mga salitang iyon ay nagpapakita ng pag-ibig ni Migs, isang pag-ibig na pumili ng kasinungalingan para lamang protektahan siya. Ngunit ang pagmamahal na iyon ay sumira rin sa kanya. Migs, nandito ako, sabi ni Lena, pinipilit na maging matatag ang kanyang boses. Huwag kang magsalita. Magpahinga ka lang. Maya-maya, dumating ang doktor. Isang matandang doktor, may seryosong mukha. Ginabayan niya si Lena at Fia palabas ng kwarto. Ms. Vergara, panimula ng doktor, ang kanyang boses ay malumanay ngunit direkta. Ang kondisyon ni Emir Diaz ay lumalala ng mabilis. Ang neurological degeneration ay nasa huling yugto na. Ang kanyang katawan ay unti-unting bumibigay. Nanginginig ang mga labi ni Lena. Gaano po katagal, Dos? Umiling ang doktor. Hindi namin masabi ng eksakto, Ms. Vergara. Oras na lang. Ngunit kailangan na nating maghanda sa pinakamasamang mangyayari. Maaaring anumang oras. Ang mga salitang iyon ay parang yelo na bumalot sa kanyang puso. Oras na lang. Ang taong mahal niya ay mawawala na. At ang huling alaala niya ay ang galit at pagkamuhi niya sa isang kasinungalingan. Isang kasinungalingan na nilikha para lamang sa kanya. Bumalik si Lena sa kwarto ni Migs, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Lumapit siya sa kama, hinawakan ang kamay ni Migs na may hawak na tubo. Tiningnan niya ang mukha nito, ang payat na mga labi, ang mga matang nakapikit. Migs, pabulong niya, ang kanyang boses ay nanginginig sa sakit. Bakit mo ginawa ito? Bakit mo ako binulag sa katotohanan?
Bakit mo ipinagkait sa akin ang karapatang mahalin ka sa pinakamahirap na oras ng buhay mo? Kinuha mo sa akin ang karapatang maging asawa mo sa tunay na kahulugan ng salita. Patuloy ang pag-agos ng kanyang luha. Kinuha mo sa akin ang karapatang mahalin ka ng buo, Migs. Sa lahat ng sakit, sa lahat ng hirap, sa lahat ng kondisyon. Naramdaman ni Lena ang bahagyang paggalaw ng kamay ni Migs. Dahan-dahan, idinilat ni Migs ang kanyang mga mata. Nakatingin ito kay Lena, at sa pagkakataong ito, may bakas ng pagkilala at sakit sa kanyang mga mata. Ngumiti ito ng bahagya, isang ngiti na halos hindi makita. Hinawakan ni Migs ang kamay ni Lena ng mahigpit, isang huling pagkapit. At pagkatapos, dahan-dahan itong bumulong, halos hindi marinig, isang salita lamang, na kahit anong pilit ni Lena ay hindi niya maintindihan. Isang salita na tila nauwi sa hangin, at pagkatapos ay muling ipinikit ni Migs ang kanyang mga mata, bumalik sa kanyang mahabang pagtulog. Nanatili si Lena sa tabi ni Migs, nakatingin sa kanyang mukha. Ang salitang iyon. Ano kaya yon? Isang tanong na mananatili sa kanyang isipan, na lalong nagpalalim sa sakit na nararamdaman niya. Oras na ang lumipas mula ng huling sandali kung saan naramdaman ni Lena ang mahinang pagpindot ng kamay ni Migs bago ito muling nawalan ng malay. Nakaupo pa rin siya sa tabi ng kama ni Migs, ang kanyang mata ay nakatitig sa tila payapang mukha ng asawa. Ngunit ang kapayapaan na iyon ay hindi abot sa kanyang puso. Ang kanyang isip ay gulong-gulo pa rin. Paano niya intindihin ang lahat ng ito? Ang pag-ibig ni Migs ay tila naging isang malalim na sugat. Ang kanyang pagtatago, ang kanyang kasinungalingan, ay labis na nagpasakit kay Lena. Gusto niyang magalit, gustong sumigaw, ngunit ang matinding pagdadalamhati ay pumipigil sa kanya. Paano niya kakayanin ang lahat ng ito ng mag-isa? Inabot ni Lena ang kamay ni Migs, hinawakan ito ng mahigpit. Walang lumalabas na salita mula sa kanyang bibig, ngunit ang kanyang puso ay nananangis. Tiningnan niya ang mga dating litrato nila sa phone. Ang nanginginig na mga kamay ni Lena Vergara, ay dahan-dahang binuksan ang maliit na journal na natagpuan niya sa drawer ni Migs. Ang cover nito ay lumang leather, at sa unang pahina, nakasulat ang petsa, kasunod ang isang sulat kamay na halos hindi na mabasa, para sa aking Lena. Kapag hindi ko na kaya. Naramdaman ni Lena ang pagtibok ng kanyang puso. Ito ang liham. Ito ang katotohanan na matagal nang itinago ni Migs. Ang kanyang hininga ay bumigat, at ang mga luha ay unti-unting namuo sa kanyang mga mata, bago pa man siya magsimulang magbasa. October 12 taon. Lena, kung nababasa mo ito, siguro ihuli na ang lahat. O marahil, hindi na kita nasasagot sa mga tanong mo. Ang sakit na ito tila unti-unti akong kinakain. Ayokong maging pabigat sa'yo. Ayokong makita mong naghihirap ako. Mas gugustuhin kong kamumuhian mo ako kaysa kaawaan. Naramdaman ni Lena ang matinding kirot sa kanyang dibdib. Ang bawat salita ni Migs ay parang kutsilyong tumatagos sa kanyang puso. Naalala mo ba ang laging pagod ko nitong mga nakaraang buwan? Ang mga sakit ng ulo ko na sinasabi kong stress lang sa trabaho. Ang mga pagkalito ko minsan na iniisip mo'y pagiging absent-minded lang. Nagsimula ito ng dahan-dahan. Hanggang sa nagpa siya akong magpatingin sa doktor. Doon ko nalaman ang lahat. Isang bihirang neurological disorder. Mabilis lumalala. Walang lunas. Sabi ng doktor, unti-unting mawawala ang aking mga kakayahan. Sa huli, hindi na ako makakakilala, hindi na makakapagsalita, hindi na makakagalaw. Hindi ko kayang makita mo akong ganoon. Hindi ko kayang maging isang pabigat sa iyong buhay, Lena. Masakit. Ngunit mas masakit kung ako ang magiging hadlang sa iyong kinabukasan. Pumiyok ang boses ni Lena. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang patuloy na nagbabasa. Naalala niya ang bawat sintomas na binanggit ni Migs. Ang lahat ng iyon ay nagkatugma. Lahat ng iyon ay binaliwala niya dahil sa kanyang sariling takot at pagdududa. Ang ideya na iwanan ka ito ang pinakamahirap na desisyon sa buong buhay ko. Paano ako magpapaalam? Paano ko sasabihin sa iyo na mawawala ako at hindi mo ito makokontrol? Alam kong mahal mo ako, Lena. Mahal na mahal mo ako. At dahil doon, alam kong mas masasaktan ka kung sasabihin ko ang totoo. Kaya naisip ko, ano ang pinakamabilis na paraan para makalimutan mo ako? Ang kamuhian ako. Ang isipin mong wala akong kwentang asawa, isang traidor. Hindi mo gugustuhin ang ganoong tao. Hindi ka masasaktan sa pagkawala ng ganoong tao.
Mas mabilis kang makakabangon, makakatagpo ng bagong simula. Napakagatlabi si Lena. Ang kanyang mga luha ay dumadaloy na sa kanyang mukha. Masakit. Masakit ang mga salita ni Migs. Pero sa bawat sakit ay ang matinding pag-unawa. Ganoon ba siya kamahal ni Migs upang isakripisyo ang sarili nitong pangalan, ang sarili nitong reputasyon, para lang sa kanya? Naalala ko ang takot mo sa pagtataksil, Lena. Ang kwento mo tungkol sa iyong ama. Alam kong masisira ang puso mo kung mangyayari ulit iyon. Kaya ginamit ko ang takot na iyon laban sa iyo. Pinilit kong gawin ang lahat ng ito ng detalyado. Ang pagkuha kay Fia alam kong profesional siya. Ayoko sanang gawin ito sa kanya, ngunit siya lang ang tanging nakita kong paraan. Sana mapatawad mo ako, Lena. Hindi ko ito ginawa para saktan ka, kundi para protektahan. Para bigyan ka ng kalayaan na ipagpatuloy ang buhay mo ng walang pasanin. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita, Lena. Kung mayroon lang akong isang kahilingan, ito ay ang maging masaya ka. Na maging malaya ka sa sakit na ito. Kung hindi ko man masabi sa iyo ng personal, sana maramdaman mo ang pagmamahal ko. At sana, kahit papaano, maintindihan mo ang desisyon ko. Magpakatatag ka, aking Lena. Mahal na mahal kita. Paalam. Nahulog mula sa mga kamay ni Lena ang journal. Nanginginig ang kanyang buong katawan. Hindi siya umiiyak ng tahimik. Umiiyak siya ng malakas, isang pagtangis na nagmumula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Ang lahat ng kanyang galit, ang lahat ng kanyang sakit, ay naglaho at napalitan ng isang matinding pag-unawa at pagmamahal. Tumayo si Lena. Naramdaman niya ang matinding pangangailangan na makita si Migs. Sa pagkakataong ito, walang galit, walang pagdududa, tanging dalisay na pag-ibig. Nagmadali siyang bumalik sa ospital, si Fia ay naroon pa rin sa labas ng kwarto ni Migs. Nang makita ni Fia ang mukha ni Lena, alam nitong nabasa na ni Lena ang journal. Ang mga mata ni Fia ay puno ng awa at pag-unawa. Ate Lena, pabulong na sabi ni Fia. Ngumiti si Lena sa gitna ng kanyang mga luha. Salamat, Fia. Salamat sa lahat. Naintindihan ko na. Pumasok si Lena sa kwarto ni Migs. Ang mga tunog ng makina ay tila musika ngayon. Lumapit siya sa kama, lumuhod, at hinawakan ang kamay ni Migs. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa mukha ng asawa, at nakita niya ang kapayapaan sa kanyang mga mata. Migs, pabulong na sabi ni Lena, ang kanyang boses ay nanginginig ngunit puno ng pagmamahal. Nandito ako. Nabasa ko ang liham mo. Naintindihan ko na ang lahat. At pinapatawad kita. Hindi ako galit. Kahit kailan, hindi ako nagalit. Mahal na mahal kita, Migs. Mahal na mahal. Dahan-dahang idinilat ni Migs ang kanyang mga mata. Malabo pa rin ang kanyang tingin, ngunit sa pagkakataong ito, mayroong kakaibang kislap sa kanyang mga mata, kislap ng pagkilala. Ngumiti siya ng mahina, at ang ngiti na iyon ay parang isang sinag ng araw na tumagos sa madilim na ulap ng kanyang sakit. Lena, bulong ni Migs, ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Mahal kita. Hinding-hindi na niya makakalimutan ang sandaling iyon. Ang matamis at masakit na sandali na iyon. Ang kanyang asawa, sa kabila ng lahat ng sakit, ay nagawa pa ring ipahayag ang kanyang pagmamahal. Niyakap ni Lena si Migs ng mahigpit, maingat sa mga tubo. Mahal na mahal din kita, Migs. Walang magbabago. Hindi ka pabigat. Kahit kailan, hindi ka magiging pabigat. Palagi kitang mamahalin. Maya-maya, pumasok ang mga magulang ni Migs. Ang kanyang ama ay may maputlang mukha at ang kanyang ina ay umiiyak. Lumapit sila sa kama at nakita nila ang pag-unawa sa mga mata ni Lena. Ang lahat ng tsismis, ang lahat ng pagkalito ay naglaho. Mayroong isang kalungkutan sa kanilang mukha, ngunit mayroong din na kalmado at pagtanggap. Lena, anak, sabi ng ina ni Migs at niyakap siya. Salamat at nandito ka. Salamat at naintindihan mo ang anak ko. Tumango si Lena. Opo, tita. Naintindihan ko na po lahat. Isang sandali ng kapayapaan ang bumalot sa silid. Ang pamilya ay nagtipon sa paligid ni Migs, ang bawat isa ay nagbibigay ng pagmamahal at suporta. Hindi na sila nag-iisa. Hindi na nag-iisa si Migs. At hindi na nag-iisa si Lena. Hinawakan ni Migs ang kamay ni Lena ng mahina, isang huling pagkapit. Ngumiti siya ng bahagya, isang ngiti na puno ng kapayapaan at pagmamahal. Dahan-dahan, ipinikit ni Migs ang kanyang mga mata.
Isang mahinang paghinga. At pagkatapos wala na. Si Miguel Diaz ay pumanaw, payapa, sa bisig ng babaeng mahal na mahal niya. At sa pagkakataong ito, alam ni Lena na ang kanyang pag-alis ay hindi dahil sa kasinungalingan, kundi dahil sa isang malalim at mapait na pagmamahal. Ang kulay abo na himig ng koro sa simbahan ay tila sumasabay sa mabigat na amoy ng insenso, bumabalot sa bawat sulok ng simbahan. Ang kanyang itim na belo ay bahagyang nakatabing sa kanyang mukha, ngunit kitang-kita pa rin ang kanyang mga mata, pula at namamaga sa pag-iyak, ngunit may bakas ng kakaibang kapayapaan. Ito ang araw ng huling paalam kay Miguel Diaz. Nakatayo si Lena Vergara sa harap ng kabaong, ang kanyang mga kamay ay magkasalikop, matatag, hindi tulad ng isang babaeng nababalot sa galit at pagtataksil. Sa tabi niya, ang pamilya ni Migs, kasama si Fia, na naroon din upang magbigay pugay. Ngayon, wala nang pagtatago, wala nang mga lihim. Ang sakit ay totoo, ngunit ang pag-unawa at pagmamahal ay mas totoo pa. Tinawag siya ng pari upang magbigay ng eulogy. Dahan-dahang lumapit si Lena sa podyum, ang kanyang puso ay puno ng halo-halong emosyon. Hindi na siya nababahala sa mga bulong-bulungan ng mga tao sa likod. Ang mahalaga ay ang katotohanan. Maraming salamat po sa pagdalo ninyo, panimula ni Lena, ang kanyang boses ay nanginginig ngunit malinaw. Si Migs. Ang aking Migs. Siya po ay isang mabuti at mapagmahal na asawa. Nagkaroon ng mga hikbi mula sa mga nakikinig. Si Lena ay huminga ng malalim. Marami po ang hindi nakakaintindi ng mga huling sandali niya. Marami po ang nagtanong. At sa totoo lang po, ako din po mismo ay nalito, nagalit at nasaktan sa simula. Napatingin siya sa direksyon ni Fia at mumiti ng bahagya. Si Fia ay sumulyap din sa kanya, puno ng pasasalamat. Ngunit sa dulo, naintindihan ko. Ang pagmamahal niya sa akin ay hindi kailanman nawala. Sa katunayan, sa mga huling araw niya, pinatunayan niya sa akin na ang kanyang pagmamahal ay malalim, dalisay, at walang hanggan. Ginawa niya ang lahat para lang protektahan ako. Ang kanyang pagkawala hindi ito dahil sa kasinungalingan, kundi dahil sa isang labis na pagmamahal na lumampas sa sarili niyang sakit. Narinig niya ang ilang pabulong na komento, at alam niyang mayroon pa ring hindi nakakaintindi. Ngunit wala na siyang pakialam. Ang kanyang eulogy ay hindi para sa kanila. Ito ay para kay Migs. Ito ay para sa kanyang puso. Ang mga huling salita niya sa akin ay puno ng pag-asa. Ipinakita niya sa akin na ang pag-ibig ay hindi lang sa saya, kundi sa pagtanggap ng bawat sakit, bawat pagsubok. Si Migs po ay isang bayani sa aking puso. At mamahalin ko po siya ngayon at magpakailanman. Bumalik si Lena sa kanyang upuan, pakiramdam niya ay may malaking bigat na inalis mula sa kanyang balikat. Nagtapos ang seremonya at dahan-dahan silang nagtungo sa libingan. Sa harap ng puntod ni Migs, nagpaalam si Lena, walang galit, walang pagsisisi. Tanging pagmamahal at pag-unawa. Sa mga sumunod na linggo, nabalot pa rin si Lena ng matinding lungkot. Ngunit sa pagkakataong ito, ang lungkot ay hindi nababalutan ng galit at pagkamuhi. Ito ay isang sakit na may pagmamahal. Isang sakit na may kapayapaan. Nagsimulang ayusin ni Lena ang kanilang bahay. Ang bawat sulok ay may alaala ni Migs. Sa kanyang office, nakita niya ang kanyang mga gamit. May mga lumang libro, mga papeles, at mga drawer na hindi niya kailanman binuksan. Sa isang kahon na nakatago sa ilalim ng kanyang mesa, nakita niya ang isang koleksyon ng mga lumang sulat. Ang mga sulat na yon ay galing kay Migs. Mga sulat na ipinapadala niya kay Lena noong magkasintahan pa sila. Sa bawat sulat, binabasa ni Lena ang kanyang mga pangako, ang kanyang pagmamahal, at ang kanyang mga pangarap. Ngayon, sa liwanag ng katotohanan, mas naintindihan niya ang bawat salita. Mayroon ding isang maliit na kahon na nakatago sa pinakasulok ng drawer. Sa loob nito, nakita niya ang isang maliit na wooden carving ng dalawang magkatabing love locks. Ito ang regalo ni Migs sa kanya sa kanilang first anniversary. Nakasulat sa likod, "Sa'yo lang ang puso ko. Habang buhay." Dati, ang mga salitang iyon ay nagdala ng sakit. Ngayon, nagdala ito ng kapayapaan at pagtanggap. Isang hapon, nakatanggap si Lena ng text message mula kay Fia. Nag-anyaya si Fia na magkape sila. Nag-alinlangan si Lena. Hindi niya alam kung ano ang dapat niyang maramdaman sa babaeng ito. Ngunit naaalala niya ang paghingi ng tawad ni Fia at ang kanyang papel sa pagbubunyag ng katotohanan. Nagkita sila sa isang tahimik na kapehan. Sa simula, mayroong awkwardness.
Ngunit dahan-dahang nawala iyon. Nagbahagi sila ng mga alaala tungkol kay Migs. Ate Lena, pasensya na po ulit sa lahat, sabi ni Fia, ang kanyang mga mata ay puno ng sincerity. Hindi ko po talaga ginusto. Pero kailangan ko po talaga ang pera para sa operasyon ng kapatid ko. Ang hirap po. Pero mas nahirapan po ako nang makita ko kayong nasasaktan. Naiintindihan ko, Fia, sabi ni Lena at hinawakan ang kamay ni Fia. Huwag kang mag-alala. Alam ko na ang lahat. At nagpapasalamat ako sa iyo. Kung hindi ka nagsalita, siguro hanggang ngayon, nasa dilim pa rin ako. Nagkwentuhan sila tungkol sa mga huling sandali ni Migs. Ang kanyang mga pagsubok, ang kanyang mga takot. Nakita ni Lena kung paano rin nasasaktan si Fia. Hindi lang siya isang nurse, kundi isang tao na may damdamin na napilitang gawin ang isang bagay na labag sa kanyang kalooban. Alam mo, Fia, sabi ni Lena, dahil sa nangyari, mas naintindihan ko ang buhay. At ang pagmamahal. Hindi lang ito tungkol sa saya. Ito ay tungkol sa pagtanggap ng sakit, ng kahinaan, at ng mga desisyong ginagawa ng mga taong mahal mo kahit pa masakit iyon. Mula noon, nagpatuloy ang kanilang pagkakaibigan. Nagkita sila paminsan-minsan, nagkwentuhan at nagdamayan. Si Fia ay bumuti ang kalagayan. Nagkaroon ng matagumpay na operasyon ang kanyang kapatid. Sa Barangay Marilag, nagsimulang muling bumalik si Lena sa kanyang dating gawi. Ngunit ngayon may iba na sa kanya. Mas malalim siya, mas may pangunawa. Ang mga tao ay nagpatuloy sa pagbubulungan, ngunit hindi na siya apektado. Ang kanyang puso ay puno ng kapayapaan. Isang araw, habang naglalakad siya sa pamayanan, nakita niya ang isang grupo ng mga kababaihan na nag-uusap tungkol sa kanilang mga kapamilya na may sakit. May narinig siyang isang babae na umiiyak dahil sa hirap ng kanyang asawa na may Alzheimer's. Bigla, nakaramdam si Lena ng pagkaugnay. Lumapit si Lena sa kanila. Magandang araw po, sabi niya. Narinig ko po ang inyong pag-uusap. Naiintindihan ko po kayo. Ikinuwento niya ang kanyang karanasan, ngunit hindi na niya binanggit ang tungkol sa pagtataksil. Sa halip, ibinahagi niya ang paghihirap ni Migs sa sakit, ang kanyang pagiging caretaker, at ang kanyang natutunan sa buong proseso. Nakinig ang mga kababaihan, ang kanilang mga mata ay puno ng pag-asa at pag-unawa. Nagsimulang magboluntaryo si Lena sa isang lokal na grupo ng suporta para sa mga pamilya ng mga pasyenteng may malubhang karamdaman. Ibinahagi niya ang kanyang karanasan, ang kanyang mga natutunan, at ang kanyang pag-asa. Naging inspirasyon siya sa marami. Isang hapon, habang naglilinis si Lena sa study room ni Migs, na dati hindi niya pinapansin, nakita niya ang isang lumang kahon sa ilalim ng mga libro. Hindi pa niya ito nabubuksan. Nang buksan niya ito, nakita niya ang isang maliit na notebook. Hindi ito ang journal na nabasa niya. Ito ay isa pang notebook na mukhang mas luma at mas personal. Sa unang pahina, nakasulat ang petsa ng kanilang anniversary at ang mga salitang, para sa aking pinakamamahal na Lena. Basahin mo ito kung handa ka na. Nanginginig ang mga kamay ni Lena habang dahan-dahan niyang binuksan ang notebook. Ang mga unang pahina ay mayroong mga nakasulat na tula, mga pangarap, at mga lihim na kailanman ay hindi pa niya nabasa mula kay Migs. Ang kanyang puso ay kumabog ng mabilis. Ano pa kaya ang mga itinatago ng kanyang minamahal na Migs sa loob ng mga pahinang ito? Ang simoy ng hangin ay dahan-dahang humahaplos sa mukha ni Lena Vergara, habang nakaupo siya sa kanyang hardin, nakatingin sa nagbabagong kulay ng langit. Mga lilang ulap, sinasabayan ng ginintuang kulay ng papalubog na araw. Isang taon na ang lumipas mula nang pumanaw si Migs. Isang taon na puno ng pagdadalamhati, pagtuklas, at paghilom. Hawak ni Lena ang maliit na notebook na natagpuan niya sa lumang kahon ni Migs. Ang notebook na ito ay hindi ang journal ng mga sakit at pagpaplano. Ito ang kanyang personal na tala-arawan, ang kanyang mga pinakapinahahalagahang saloobin para kay Lena. Binuksan niya ito at muling binasa ang unang pahina, para sa aking pinakamamahal na Lena. Basahin mo ito kung handa ka na. Handa na siya. Handa na ang kanyang puso. Ang mga pahina ay puno ng mga tula. Mga simpleng tula pero puno ng pagmamahal. Mga pangarap na inukit ni Migs para sa kanilang dalawa, para sa kanilang hinaharap. Bawat linya ay may dalang alaala, ang mga sandali nilang magkasama, ang mga tawanan, ang mga pangarap na binuo nila. Kung mawala ako, Lena, huwag kang mag-alala. Ang pag-ibig ko'y mananatili. Mas matibay kaysa sa sakit, mas malalim kaysa sa kamatayan.
Naramdaman ni Lena ang matinding kurot sa kanyang dibdib. Hindi na ito sakit na nakapipinsala, kundi isang masarap na haplos ng pag-ibig. Si Migs, sa kanyang mga huling sandali, ay hindi lang nag-iwan ng isang lihim na nagpasakit, kundi nag-iwan din ng isang kayamanan ng pagmamahal na nakatago sa kanyang mga salita. Naalala niya ang kanyang sarili 1 taon na ang nakalipas, isang babaeng puno ng galit at takot. Ang bawat sulyap sa kanya, ang bawat bulungan sa Barangay Marilad, ay parang libing ng kanyang pagkatao. Naniwala siya sa pagtataksil dahil sa takot na bumalik ang nakaraan. Ngunit ang katotohanan ay mas malalim. Nang malaman niya ang sakit ni Migs, nagulantang siya. Nawalan siya ng pag-asa. Nawalan ng direksyon. Ngunit sa pagbasa niya sa journal ni Migs, at ngayon sa notebook na ito, unti-unti niyang naintindihan. Ang pagmamahal ni Migs ay iba. Masakit ang paraan niya. Ngunit sa bawat desisyon, sa bawat kasinungalingan, ay may layuning protektahan siya. Hindi ito nangangahulugang tama ang ginawa ni Migs. Alam ni Lena na ang komunikasyon at pagbabahagi ng pasanin ay mas mainam. Ngunit naintindihan niya ang motibasyon ni Migs, ang pagmamahal na ayaw siyang makita na magdusa. Ang proseso ng paghilom ay hindi madali. May mga araw na pakiramdam niya ay bumabalik ang sakit. May mga araw na hinahanap niya ang presensya ni Migs, ang kanyang yakap, ang kanyang mga biro. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, lalong lumalakas ang kanyang loob. Ang mga aral na natutunan niya ay nagsilbing gabay sa kanyang buhay. Ang kanyang pagkakaibigan kay Fia ay lalong tumibay. Naging sandalan sila ng isa't isa. Si Fia, na ngayon ay masaya na ang kapatid dahil sa matagumpay na operasyon, ay nagpapasalamat sa pag-unawa ni Lena. Naging saksi sila sa isa't isa sa katotohanan ng pag-ibig ni Migs at ang kanyang malalim na sakripisyo. Ngayon, si Lena ay hindi na ang babaeng biktima ng pagtataksil. Siya ay isang babaeng natuto sa sakit, lumago mula sa paghati, at nagkaroon ng mas malalim na pangunawa sa pag-ibig. Naging aktibo siya sa kanyang komunidad. Nagsimula siyang magsalita sa mga support groups para sa mga pamilya ng mga may sakit. Hindi lahat ng nakikita natin ay totoo, sabi niya sa isang maliit na pagtitipon sa Barangay Marilad, ang kanyang boses ay malinaw at puno ng empatya. Hindi lahat ng naririnig natin ay buong kwento. Minsan, sa likod ng galit at kasinungalingan, mayroong pag-ibig na nagtatago. Kailangan nating matuto na makinig, hindi lang gamit ang ating mga tenga, kundi gamit ang ating mga puso. Kailangan nating intindihin ang bawat panig ng kwento bago tayo maghusga. Ang kanyang kwento ay hindi tungkol sa pagtataksil na inisip ng mga tao. Ito ay tungkol sa isang pag-ibig na nagtiwala sa maling paraan, ngunit nagturo ng pinakamahalagang aral. Ang pag-ibig na nagdudulot ng sakit, ngunit nagbibigay ng kapayapaan sa dulo. Isang hapon, pumunta si Lena sa sementeryo. May dalang sariwang bulaklak at isang maliit na wooden love lock na regalo ni Migs sa kanya dati. Lumuhod siya sa harap ng puntod ni Migs. Walang luha sa kanyang mga mata, tanging isang ngiti na puno ng kapayapaan. Migs, pabulong niyang sabi, inilagay ang mga bulaklak sa puntod. Nandito ako. Ayos na ako. Hindi mo ako binigo. Hindi ka naging pabigat. Sa halip, binigyan mo ako ng pinakamahalagang aral. Ang pagmamahal ay hindi perpekto. Ito ay masalimuot, puno ng sakripisyo, at minsan, masakit. Ngunit sa huli, ang pag-ibig ang mananaig. Ang pag-unawa at pagpapatawad. Hinaplos niya ang pangalan ni Migs na nakaukit sa lapida. Salamat, Migs. Salamat sa lahat. Salamat sa pag-ibig mo na nagturo sa akin na lumago. Hindi ka nawala sa akin. Mananatili ka sa puso ko sa bawat aral na natutunan ko. Tuminala siya sa kalangitan. Ang araw ay unti-unting lumubog, nagbibigay daan sa mga bituin. Ang kanyang buhay ay hindi na tulad ng dati. Nagbago ito. Lumago ito. Hindi dahil sa trahedya, kundi dahil sa pag-ibig. Ang pag-ibig ni Migs, na sa kabila ng lahat ng sakit at kasinungalingan, ay nanatiling isang liwanag na gumabay sa kanya. Ang kanyang puso ay puno ng kapayapaan. Alam niyang kahit nawala si Migs sa physical na mundo, ang kanilang pag-ibig ay mananatili. Ito ay magiging bahagi ng kanyang pagkatao, isang paalala na ang tunay na pag-ibig ay nangangailangan ng malalim na pangunawa, walang kondisyong pagmamalasakit, at pananampalataya sa pagbabahagi ng mga pasanin, kahit pa ito ang pinakamasakit na pagdurusa. Humakbang si Lena palayo sa puntod ni Migs, ang kanyang mga mata ay nakatingin sa papalubog na araw.
Isang bagong simula ang naghihintay sa kanya. Ang kanyang puso ay handa ng magmahal muli, ng mas buo, ng mas malalim, dala ang mga aral ng isang pag-ibig na lumampas sa lahat ng pagsubok. At dito nagtatapos ang kwento ni Lena at Migs. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik at pagsubaybay sa kwento ni Lena at Migs. Mula sa simula hanggang sa huli, kayo po ang naging inspirasyon namin para mas pagandahin at palalimin pa ang bawat yugto ng kanilang paglalakbay. Sa bawat salitang isinulat namin, kasama po namin kayo sa pagtawa, pag-iyak, at pag-unawa. Naramdaman namin ang bigat ng mga pagsubok, ang sakit ng mga lihim, at ang init ng pagpapatawad. Hindi po biro ang maghabi ng isang kwentong puno ng damdamin, ngunit dahil sa inyo, naging makabuluhan ang bawat paghihirap. Sana po, sa pamamagitan ng kwento ni Lena at Migs, ay naramdaman nyo ang tunay na kahulugan ng pag-ibig na ito ay hindi lamang tungkol sa saya, kundi sa pag-unawa, pagpapatawad, at pagtanggap ng mga pagkukulang ng bawat isa. Nasa likod ng bawat sakit at pagsubok, may pag-asa na laging naghihintay, at ang pinakamalakas na pagmamahal ay matatagpuan sa pinakamadilim na sandali. Sana po ay naging paalala ito na ang komunikasyon at tiwala ang pundasyon ng bawat relasyon, at ang pagmamalasakit ay higit pa sa nakikita ng ating mga mata. Lubos po kaming nagpapasalamat sa inyong oras at atensyon. Gusto po naming malaman ang inyong mga naramdaman at saloobin sa kwentong ito. Huwag po kayong mag-atubiling mag-iwan ng inyong komento at reaksyon. Maraming salamat po muli, at hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwentong puno ng pag-ibig at buhay. Pangalan ng channel, Pag-ibig sa likod ng Lu.